po kasi kami kasama po ng aking pamilya, syempre ng mga kasama natin, no? So naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak, no? Marami tayong pamilya na pwedeng magbigay proteksyon sa atin o makatulong sa atin. So, yun nga, alam naman natin, wala daw silang pakialam kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko, dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no, nung minura po ni Digongyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react, ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa, lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao, no? So ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban, yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo nung minura ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi. Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko. Takot sila. Dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga taong pag-uusapan, mga kriminal, mas maraming kriminal, maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Malinaw po yun. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng iglesia ni Manalo sa Diyos ng mga born again, sa Diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng Katoliko. Anong uri ba ng Diyos ang binabanggit o sinasabi o ang pinapahiwatig nung nag-comment sa atin? Anong Diyos ba ang meron sila? Inyong lingkod ninyo, dahil mahirap, tatakutin ngayon ng INC na may kaso sa buong bansa. Ililibot daw tayo sa buong bansa. Ang galing. Tuwan-tuwa naman yung INC. Oo na, kayo na yung malakas, kayo na yung makapangyarihan, pero sa tingin ninyo, kay Kristo ba? Sa tingin ba ninyo matutuwa si Kristo sa ginagawa nyo sa akin? Mag-isip daw kayo. Kayong mga demonyo kayo. Kayong mga kriminal kayo. Ha? Sabi nila, oh, takot na daw ako, ba't hindi na daw ako nagmumura? Ganun ba? Hindi na daw ako nagmumura. Mga putang ina ninyo. Mga gago kayo. Mga demonyo kayo. Ganun ba? Takot ba ako magmura? Anak naman ng teteng mga hudas ng tanginang mga diputang mga demonyo kayo. Ha? Alam niyo mga kababayan ko, huwag kayo mag-alala. Tulad ng sinabi ko, alam ko gagamitin ng iglesia ni Manalo yung batas na kung saan kaya nilang suhulan, kaya nilang paglaruan. Biro mo, kung tutusin kung sino man ang dapat hulihin, hindi ba si Eduardo Manalo at yung mga ministro ng iglesia ni Manalo, na kung saan basta-basta na lamang nagpapapatay ng kung sino-sino, lalong-lalo na yung mga kaparian? Dahil may impluensya, may connection sa taas, may mga membrong colonel, general, mga pulis, mga militar, lusot. Pero yung ordinaryong katulad natin, wala. Kaya nga tumpak na tumpak lang po yung ating kantang, para kanino ba talaga yung batas? Diba? Pag mahirap, madaling aksyonan. Paano kaya kung si Duterte ang nagmura sa iglesia ni Manalo?
Paano kaya kung si Sara Duterte minura si Eduardo Manalo? Kikilos kaya yung iglesia ni Manalo? Pero pag ordinaryong tao, kayang-kaya nilang pagkaisahan. Para silang mga lobo na gustong kumain ng karne ng isang tupa. Di ba? Kaya pala yung logo nila doon may tupa. So ibig sabihin lang, kumakain sila ng tupa. No? Kumakain sila ng tupa dahil mga lobo sila. Naintindihan ko na ngayon. Dati tinitignan ko, iniisip ko, ba't kaya may tupa? Yung logo nila. Ngayon ko lang naintindihan na para silang mga lobo na kumakain ng mga tupa. Talaga naman. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ewan ko lang kung anong reaction nyo ha. Kasi balik tayo dun sa sinabi ng isang nag-react na hindi daw sila, wala daw sila pakialam na minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Bakit? Ano ba ang Diyos ng mga Katoliko? Demonyo? Para okay lang sa iglesia ni Manalo na murahin ni Duterte? Kasi sabi, okay lang. Wala kaming pakialam kung minura ni Duterte yung Diyos ng mga Katoliko. Eh, Diyos naman ng Katoliko yun. Eh, bakit? Ano ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Ha? Sino ba ang Diyos ng iglesia ni Manalo? Klaruhin nyo yan. Klaruhin nyo. O, mga kapatid na mga Katoliko at iba pang mga reliyon. Tingnan nyo kung gaano kawalang niya, gaano ka si Raulo, gaano ka gago, gaano ka puta si Raulo. Kahudas, kademonyo, kadyablo. Etong iglesia ni Manalo. No? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi po magwawagi ang iglesia ni Manalo. Isa lang masasabi ko sa inyo, kung natakot niya si Brother Eli, wag ako. Dahil makikipagsabayan ako sa inyo. Hindi lang kayo ang marunong makipagdigma. Ha? Pareho lang, iisa lang ang buhay natin. Kaya sisiguraduhin ko rin sa inyo, bago nyo ako makuha, pinaghandaan na namin yan. At sisiguraduhin ko. Ha? Sisiguraduhin ko. Na bago nyo ako matumba, mas maraming tutumba. Ha? Pinaghandaan na namin yan, lalong-lalo na sa kalagayan namin ngayon. Diba? Tama ba, sir? Sir, tama ba? Oo. Oh. Kaya nga pinaghandaan namin yan. Kaya sinadya namin na dito sa pamilya ko, sabi ko nga, nasa kanila yun. Hindi naman to kagaya ng Maynila, hindi to kagaya ng sa ibang lugar, no?